Sa kasalukuyang taon ng 2024, sa ikalawang akademya ng lungsod ng Gwangju, nagaganap ang seremonya ng pagbabago ng klase. Ito ay isang napakahalagang kaganapan para sa mga mag-aaral, ngunit mas higit na mahalaga para sa binatang ito. Isang taon na ang nakalipas, napadpad siya sa mundong ito bilang si Kang Jinho. Hindi pa man siya lubusang nakakaangkop sa kanyang bagong pagkatao, pumanaw na ang kanyang ina. Pagkatapos noon, biglang nagkaroon ng kakaibang sakit ang kanyang nakababatang kapatid na si Kang Nahyun. Pataas ng pataas ang gastos sa gamot, at hindi sapat ang kita niya mula sa mga part-time na trabaho. Kaya naman, sa pagbabago ng klase na ito, kailangan ni Kang Jinho na maging isang combat type na klase para kumita ng pera sa mga dungsyon at madala ang kanyang kapatid sa isang mas mataas na antas na prayes. Hindi siya binigo ng langit. Habang isinasagawa ang seremonya, na-activate ni Kang Jinho ang isang system at nakatanggap ng newbie gift package na may kasamang hidden class, isang napaka-espesyal na klase sa mundong ito. Matapos ang basbas ng Diyosa, nakatanggap si Kang Jinho ng tatlong pagpipilian, Light Mage, Holy Priest, at Holy Knight. Ang Light Mage ay isang purong attacking class. Bagamat malakas ang pinsala nito, kakaunti ang mga skill na pangdepensa. Sa mundong ito na pinamumunuan ng iba't ibang lahi, madali siyang masusugatan at mamamatay. Ang Holy Priest naman ay may mas maraming proteksyon na skill at mayroon pang pambihirang resurrection skill. Ang kaso lang, masyadong mahina ito sa labanan at masyadong umaasa sa iba, kaya hindi rin ito angkop para sa kanya. Ang Holy Knight naman ay isang all-around class na may absolutong lakas. Kaya nitong tumanggap ng atake at kaya ring sumugod. Bagamat walang skill na masyadong namumukod tangi, mayroon itong banal na liwanag at talento na siyang pinakaangkop para sa kanya. Sa pag-iisip nito, nagpa siya si Kang Jinho na piliin ang klase ng Holy Knight. Binabati kita, nag-level up ka bilang isang level 1-0 Holy Knight. Pagkatapos makumpleto ni Kang Jinho ang seremonya, agad siyang pinuntahan ng kanyang mga kaklase, na sabik na pumuri sa kanya. Galing mo, class president. Pwede mo ba akong isama sa team para sa college entrance exam? Gusto kong magpabuhat. Isa akong summoner, siguradong makakakuha tayo ng mataas na score. Isa akong mage, isama mo ako. Huwag kayong magkumpol dito. Magsialis na kayo. Itinulak ng isang dating mag-aaral ang mga estudyante palayo, at pagkatapos ay tumingin kay Kang Jinho nang may nagniningning na mga mata. Hindi masama ang ipinakita mo. Umuwi ka muna at magpahinga ng mabuti ngayon. Pumunta ka sa opisina ng principal bukas. Pagbalik sa kanyang silid, saka lang nagkaroon ng oras si Kang Jinho na pag-aralan ng mas malalim ang kanyang personal stats. Lakas 20, konstitusyon 18, bilis 17, katalinuhan 15. Mayroon siyang 1-0, hindi pa nailala ang attribute points. Pagkatapos ng pagbabago ng klase, hindi lang tumaas ang kanyang mga attribute, kundi nagkaroon din siya ng mga puntos na hindi pa nailalaan. Unahin ang lakas, pagkatapos ay ang konstitusyon. Kailangan ng sapat na pinsala sa atake para mas epektibong mapatay ang mga halimaw. Habang nag-iisip, inayos ni Kang Jinho ang system. Dinagdagan niya ng 6 na puntos ang lakas, at tig 2 puntos naman ang idinagdag sa konstitusyon at bilis. Naramdaman niya ang isang malakas na enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan, ito ang pagbabagong dala ng mga attribute points. Natukoy na ang player ay unang beses na naglaan ng attribute points, na-activate ang misyon ng Holy Knight. Ang araw-araw na misyon ay maaaring piliin ng random mula sa dalawa sa mga sumusunod na gantimpala. Gantimpala 1, makatanggap ng 1-0 karagdagang attribute points. Gantimpala 2, makatanggap ng random na Holy Knight equipment. Tanggapin o tanggihan? Sa ganito kaakit-akit na gantimpala, syempre, pinili ni Kang Jinho na tanggapin. Naghahanap ng random na trial field na angkop sa iyong antas. Matagumpay na nahanap, patayin ang i-rank na halimaw na si Golabi. Mangyaring seryosohin ang trial na ito. Ang pagkamatay sa trial ay nangangahulugan din ng pagkamatay sa realidad. Pagkatapos ng anunsyo, dinala si Kang Jinho sa ibang espasyo. Maingat niyang inobserbahan ang paligid. Isang minahan. Tama nga, sabi sa textbook, ang mga gulabi ay karaniwang naninirahan sa mga minahan. Bagamat hindi sila kumakain ng laman, tulad ng ibang mga halimaw, nagiging marahas at uhaw sa dugo sila kapag nakakakita ng tao. Nang maramdaman ang panganib sa likuran, mabilis na tumalon si Kang Jinho, madaling naiwasan ang biglaang atake ng gulabi. Dahil ito ang unang beses niyang makaharap ng halimaw, nagpa siya si Kang Jinho na huwag munang gumamit ng mga skill para tingnan kung kaya niyang talunin ang halimaw gamit lang ang kanyang lakas. Mas naging maliksi ang katawan ko at mas lumakas din ang talon ko. Dahil ito sa pagtaas ng aking 4 na pangunahing attribute. Habang ipinagmamalaki ni Kang Jinho ang sunod-sunod niyang pag-iwas sa atake ng golabi, bigla siyang nasaksak sa tiyan ng matalim na buntot nito na parang kutsilyo.
Dito na natauhan si Kang Jinho. Agad niyang ginamit ang skill na pagpapagaling, level 1, si rank. Sa loob ng 30 segundo, sa isang tiyak na saklaw, nagpapagaling ito sa 2 miyembro ng team ng isang tiyak na halaga ng buhay. Kahit na mababang antas na halimaw, hindi ko ito dapat maliitin. Nang makitang muling sumusugod ang halimaw, sunod-sunod na ginamit ni Kang Jinho ang 2 skill, talim na dalisay na puti at pagsunggab para gumanti. Talim na dalisay na puti, level 1, si rank, nag-iipon ng lakas, gumuguhit ng krus gamit ang 2 braso, at bumubuo ng isang talim na hugis krus para atakihin ang mga kalaban sa paligid. Kapag tinamaan, ang kalaban ay magkakaroon ng pinsala mula sa light attribute magic at papasok sa isang stunned state. Pagsunggab, level 4, rank, sinusunggab ang isang kalaban sa harap at tumatakbo sa isang tiyak na distansya bago ito ihagis, na nagdudulot ng mas malaking pinsala sa mga kalaban na mababangga habang tumatakbo. Sa huli, pagkatapos ng sunod-sunod na suntok ni Kang Jinho, tuluyan nang natalo ang Golabi. Napatay ang halimaw na Golabi, nakumpleto ang trial. Rating, mangyaring pumili ng gantimpala. Gantimpala 1, makatanggap ng 1-0 karagdagang attribute points. Gantimpala 2, makatanggap ng isang Holy Knight skill. Gantimpala 3, makatanggap ng random na Holy Knight equipment. Ang mga attribute points at skill points ang pinagmumulan ng lakas ng isang player. Sa ngayon, hindi ko pa kailangang i-level up ang aking mga skill. Ang libreng attribute points ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang isang sandata na akma sa kamay ay malaking tulong din sa mga susunod na trial. Buti na lang at nagbigay ng sandata ang system. Kung hindi, sa kasalukuyan kong sitwasyon sa pananalapi, hindi ako makakabili ng sandata. Pinipili ko ang attribute points at random na equipment. Nakatanggap ng gantimpala, 1-0 libreng attribute points. Nakatanggap ng gantimpala, magaspang na espada. Pagkaalis sa trial field, bumalik si Kang Jinho sa kanyang pamilyar na silid. Sakto namang tumunog ang kanyang telepono. Sa screen, lumabas ang paalala na nakatakda na, 5 si ospital. Sa kabilang banda, si Kang Nahyun ay nakaupo sa kanyang kama sa ospital at nanonood ng balita nang biglang mamatay ang si. Itinaas ng head nurse na maihawak na remote control ang isang resibo at malakas na sinabi na kailangan ng magbayad ng gamot. 100,000, 100,000. Nanginginig na kinuha ni Kang Nahyun ang resibo. Bakit ang mahal? Hindi ba't 50,000 lang dati? Baka may pagkakamali? Ang kanyang kuya ay nagtatrabaho sa 3 lugar sa isang buwan para lang kumita ng 50,000. Saan niya kukunin ang natitirang pera? Galit na sumagot ang head nurse. Ngayong buwan, marami kang nainom na gamot, mga pampakalma, mga pampatatag. 1 beses na nagpatawag ng priest at 3 beses kang inatake sa kalagitnaan ng gabi. Abot langit ang abala ng mga nurse sa pag-aalaga sa iyo. Isang batang tulad mo, bakit ang hirap mong kausapin? Kung sa tingin mo ay may problema, ikaw na mismo ang mag-check. Dali-daling nagpaliwanag si Kang Nahyun, hindi iyon ang ibig kong sabihin, huwag niyo po sanang masamain. Makinig ka sa akin. Kung wala kang kapalaran ng mayaman, huwag kang magkasakit na parang mayaman. Ang mga mahihirap, dapat tanggapin na lang. Kung hindi mo kayang pagalingin, huwag mo nang Hindi pa natatapos magsalita ang head nurse nang may isang kamay na mariing dumampi sa kanyang balikat, na ikinagulat niya. Nurse, parang narinig kitang minamaliit ang isang pasyente. Ang nurse na may matalas na dila, hindi malaman kung makakapagsalita pa ba siya kapag nasa opisina na ng hepe. Isang nasa katanghali ang gulang na lalaki ang ngumiti ng hindi ngumingiti. Sa tabi niya ay isang matangkad at malaking bodyguard na nagpangamba sa nurse. Mukhang hindi mabuting tao ito. Sa isip-isip niya, umalis na lang siya. Bago umalis, hindi niya nakalimutang paalalahanan si Kang Nahyun, ang bayarin sa gamot ngayon, kailangan mong bayaran. Sino kayo? Maingat na tanong ni Kang Nahyun, iniisip, nandito ba sila para maningil ng utang? Naglabas ng business card ang lalaki at nakangiting sumagot, ikaw ba si Miss Kang Nahyun? Kaibigan ako ng kuya mo. Ilang sandali pa, pumasok si Kang Jinho hawak ang resibo ng ospital. Nahyun, kababayad ko lang. Sabi sa system ng ospital, may 10 milyon sa account. Alam mo ba kung anong nangyari? Inalis ni Kang Jinho ang tingin sa resibo at tumingin kay Nahyun. Nakita niya ang 2 di kilalang lalaki at maingat na nagtanong, sino po sila? Nagpakilala ang nasa katanghali ang gulang na lalaki, hello, ni Kang Jinho. Ako si Jo Moonbin, ang sekretaryo ng mayor. Gusto ko sanang may pag-usapan tayo. At inilahad niya ang kanyang kamay. Ang mayor ang pinakamalaking tao sa lungsod ng Gwangju, at ang kanyang sekretaryo ay minsan ay kumakatawan na rin mismo sa mayor. Bakit ako hahanapin ng ganitong tao? Magalang na kinamaya ni Kang Jinho si Jo Moonbin. Hindi magandang mag-usap sa silid ng ospital. Lumipat tayo ng lugar. Masayang pumayag si Jo Moonbin. Bago umalis, maingat niyang pinayuhan ang bodyguard na manatili kay Kang Nahyun.
Ang balita na nakuha ni Kang Jinho ang isang hidden class ay patuloy na ibinabalita sa mga pahayagan. Kaya hindi nakataka-taka na makakita ng mga taong pinag-uusapan siya. Tulad na lang ng tatlong babaeng mag-aaral na nakaupo sa isang coffee shop malapit sa mesa ni Kang Jinho. Nakita mo na ba ang hot search? May lumabas na hidden class sa ikalawang akademya. Parang Kang Jinho ang pangalan. May picture dito na galing sa school nila, ang gwapo niya. Narinig ito ni Jo Moonbin at ngumiti. Sinabi kay Kang Jinho, Jinbik Kang, binabati kita sa pagkuha ng S-rank talent na proteksyon ng banal na anghel at sa pagiging isang holy knight. Swerte lang po iyon. Ang makakuha ng S-rank talent sa isang normal na seremonya ng pagbabago ng klase ay hindi lang basta swerte. Lubos kang pinahahalagahan ng mayor. Espesyal niyang sinabihan ang media na huwag kang guluhin. Pagkasabi nito, naglabas siya ng isang kahon na mailamang susi. Nag-ayos din siya ng ilang mga training resources para magamit mo sa paghahanda sa college entrance exam. Ang mga resources ay nakatago sa safe ng Citibank. Ito ang nag-iisang susi sa safe. Kung mayroon ka pang ibang hiling, sabihin mo lang. Mukhang nakikita ng mayor na malaki ang potensyal kong maging isang mahusay na tao, kaya't hindi siya nag-atubiling mamuhunan sa akin. Ito ay magiging kapakipakinabang at hindi makakasama. Ngunit walang libreng tanghalian sa mundo. Malinaw na umaasa ang mayor na sa isang araw ay masusuklian ko siya. Nang makitang tahimik si Kang Jinho, inilabas ni Jo Moonbin ang kanyang alas. Simula ngayon, magkakaroon ng isang profesional na medical team na mag-aalaga kay Miss Kang Nahyun 24 paghahatip ito. Bukod pa riyan, nakipag-ugnayan na ang mayor sa isang level 36 na second advancement priest. Pagkatapos ng isang buwan, espesyal siyang pupunta sa lungsod ng Gwangju para gamutin si Miss Kang Nahyun. Nang marinig ito, agad na tinanggap ni Kang Jinho ang tulong mula sa mayor. Pagkatapos kausapin si Jo Moonbin, bumalik si Kang Jinho kay Kang Nahyun at ikinuwento ang lahat. Hindi napigilan ni Nahyun na mamangha. Ibig sabihin, isang iglap, umangat ka na agad. Pwede na ba akong maging alahas sa paa mo? Pinisil ni Kang Jinho ang ilong ni Nahyun at pabirong sinabi, kung ano-ano na namang sinasabi mo. Kailangan mong magpagaling ng mabuti ngayon. Nagtatakang nagtanong si Nahyun, bawat klase ay may sariling mga skill. Ano ang mga skill mo? Nang marinig iyon, may naalala si Kang Jinho. Pagkatapos ng pagbabago ng klase, lumitaw ang tatlong eksklusibong skill ng Holy Knight, talim na dalisay na puti para sa atake, paunti-unting pagpapagaling para sa paggamot, at biyaya sa armas bilang suporta. Ang paunti-unting pagpapagaling ay kayang magpanumbalik ng buhay. Pwede kong subukan sa kapatid ko. Ipinatong ni Kang Jinho ang kanyang kamay sa ulo ni Nahyun at sinubukang i-activate ang skill. Ang sarap sa pakiramdam, parang nasa hot spring tapos minamasahe ang buong katawan. Nahyun, gumaan ba ang pakiramdam mo? Nagising si Nahyun mula sa kanyang malalim na pagkakalubog sa ginhawa at tuwang-tuwang sinabi sa kanyang kuya, hindi na masakit. At uminit na rin ang mga kamay ko. Ang galing-galing mo. Tiningnan ni Kang Jinho ang kanyang kapatid ng may pagmamahal, masaya sa kanyang puso. Ang pagpili sa Holy Knight, bukod sa pagsasaalang-alang sa lakas, ay dahil din sa kakaibang sakit ni Nahyun. Sa huli, ang Holy Knight ay kabilang din sa mga healing class. Kahit hindi nito kayang pagalingin ng tuluyan si Nahyun, malaking bagay na kung mababawasan niya ang sakit at paghihirap nito. Kinabukasan, personal na dinala ni Principal Rahang si Kang Jinho sa kanyang opisina. Habang naglalakad, masaya niyang ikinuwento, kahapon, 12 ng universidad ang tumawag sa akin, gusto kang i-recruit agad. Muntik nang sumabog ang telepono ko. Ngayon lang, 4 na propesor na mula sa top 10 na universidad ang tumawag. Galingan mo para makuha mo ang pinakamagandang resources. Ang mga propesor na ito ay pawang mga second advancement na may level 35 pataas. Kung marirecruit ka nila, tiyak na makakatanggap ka ng pinakamahusay na pagsasanay sa hinaharap. Principal, anong mga universidad po iyon? Tanong ni Kang Jinho. Universidad ng Vinyang, Universidad ng Chuannam, Universidad ng Ankat, at Universidad ng Hansung. Hindi tumawag ang tatlong nangungunang universidad. Ang tatlong nangungunang universidad ay laging nakabatay sa resulta ng college entrance exam bilang pamantayan, hindi sila tumitingin sa talento at klase, kaya hindi sila nag-o-offer ng direct recruitment. Pagdating pa lang sa pinto ng opisina, narinig na ni Kang Jinho at ng principal ang sigawan sa loob. Matandang Zhao, ang layo ng Chuannam sa Gwangju, mahigit 4,000 kilometro. Gumamit ka ba ng espesyal na fighter jet? Ano ang fighter jet? Gumamit ako ng long-distance teleportation array. Bawat pag-activate ng long-distance teleportation array ay nangangailangan ng isang level 30 na magic core. Nagawa mo talagang gamitin iyon? Para sa isang henyo, ano ba namang hindi gagawin?
Si Kang Jinho ay sigurado ng sa amin sa Universidad ng Chuannam. Kung gayon, daanin na lang natin sa galingan. Binuksan ni Rahang ang pinto, may pagmamalaki sa mukha. Mga ginoong recruitment officers, narito na ang henyong estudyante na si Kang Jinho. Pagkatapos ay ipinakilala niya sila isa-isa kay Kang Jinho. Ito si Professor Zhao Chanfu ng Universidad ng Vinyang, si Professor Libing ng Universidad ng Chuannam, si Ines Zuyu ng Universidad ng Hansung, at si Professor Yu Yuan ng Universidad ng Ankat. Agad na yumuko si Kang Jinho upang bumati sa mga propesor. Ang kilos na ito ay ikinatuwa nila. Hindi siya naging mayabang dahil lang sa naging isang hidden class. Hindi mayabang, hindi mainipin. Isang mabuting bata, hindi masama. Dito na dumiretso sa punto si Zhao Chanfu. Sasabihin ko na ang alok ng Universidad ng Vinyang. Pumunta ka lang sa aming universidad, bibigyan ka namin ng 2 milyon at skill book na para sa Holy Night. Nagulat si Kang Jinho. Ang isang ordinaryong pamilya ay kumikita lang ng 6,000 sa isang buwan. Ang Universidad ng Vinyang ay nag-alok agad ng 2 milyon, kasama pa ang mga skill book para sa Holy Night na hindi kayang abutin ng ordinaryong tao. Kahit ang mayor ay hindi nagbigay sa kanya ng ganitong kalaking resources. Haha, iyon lang. Ang Universidad ng Vinyang, kasing kuripot pa rin ang dati, tumawang ng iinis si Libing at pagkatapos ay nag-alo. Estudyanteng Kang Jinho, kung mag-enroll ka sa Universidad ng Chuannam, bibigyan ka namin ng 3 milyon sa isang taon, 3 skill book para sa Holy Night, at personal kang tuturuan ng isang level 56 na Third Advancement Holy Night. Level 56, iyon ay isang nilalang na malapit na sa tuktok sa mundong ito. Kung magiging disipulo niya, tiyak na magiging napakaliwanag ng kanyang hinaharap, bulong ni Rahang sa sarili. Ngunit nang marinig niya ang sinabi ni Ines Zuyu, mas lalo siyang nabigla. Kayong dalawa, hindi pa sapat ang sinseridad nyo. Mag-enroll ka sa Universidad ng Hansung. Hindi malaki ang pera, 2 milyon lang, pero kapag nag-enroll ka, agad kitang bibigyan ng isang set ng Brank Training Resources. Brank Training Resources, hindi napigil ang bulalas ni Rahang, at pagkatapos ay tumitig kay Kang Jinho na parabang sinasabing, pumayag ka na. Ang Brank Training Resources ay hindi nabibili ng pera. Ang mga kayamanang iyon, kapag ginamit, kahit isang baboy ay kayang gawing pinakamalakas na halimaw. Sa harap ng mga kaakit-akit na alok mula sa 4 na universidad, tinanggihan lahat ni Kang Jinho. Dahil gusto niyang pumasok sa 3 nangungunang universidad. Sa top 1-0, ang 3 nangungunang universidad, Universidad ng Sohang, Universidad ng Cheonggyong, at Universidad ng Mado, ay ang pinakamataas at tinatawag na Big 3 ng bansa. Bawat taon, tumatanggap lang sila ng 1,000 bagong mag-aaral, at hindi lang tao ang pwedeng pumasok. Pati mga ibang lahi tulad ng mga elf at higante ay pwede ring sumubok. Ang mga ibang lahi ay likas ng mas malakas kaysa sa mga tao, at dahil sa malawak na lupain at yaman ng bansa, napakaraming henyo. Ang pagpasok sa Big 3 ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Kaya naman, nang marinig ang dahilan ni Kang Jinho, naglabas ng lakas si Zhao Tianfu at galit na sumigaw, akala ko pa naman isang magandang binhi, pero isa pala siyang taong walang alam sa laki ng mundo. Nakita ko na ang profile mo. 18 taon ka nang kulang sa training at walang magandang resources para makabawi. Mababa ang lakas mo at mababa ang attribute values. Hindi na kailangang sabihin, sa kasalukuyan mong kakayahan, napakahirap para sa iyo na makapasok sa Big 3. Kahit makapasok ka pa, ikaw ang magiging pinakamababa. Kung walang malakas at tamang pagsasanay, habang buhay ka na lang magiging ganyan. Pilit na tumayo si Kang Jinho, iniisip, napakalakas ng kanyang aura. Kung ako ito dati, malamang nakaluhod na ako sa sahig. Humarang si Rahang para kay Kang Jinho at naglabas din ang sariling lakas para labanan ang aura ni Zhao Chanfu. Professor Zhao, ano ang ibig sabihin nito? Gusto mong apihin ang estudyante ko sa teritoryo ko. Habang nagmamasid si Zuyu, pinag-aralan niya si Kang Jinho. Kayang tiisin ang presyo ni Zhao Chanfu ng higit sa 3 paghinga. Ang batang ito ay talagang hindi pangkaraniwan. Alam ni Zhao Chanfu na medyo lumabis siya, kaya't binawi niya ang kanyang aura at umalis. Ang pag-recruit ay hindi lang tungkol sa potensyal, kundi pati na rin sa pag-uugali. Sa ganyang pag-uugali, kahit ma-recruit, mahihirapan siyang magtagumpay. Mauuna na ako. Magkita na lang tayo ulit, Principal Ra. Estudyanteng Kang Jinho, dahil may malaki kang pangarap, hindi na rin ako magtatagal. Sumunod din ang 2 pang professor kay Zhao Chanfu. Hinabol sila ni Rahang upang magpaliwanag para kay Kang Jinho. Biglang, si Kang Jinho at si Professor Zuyu na lang ang natira sa silid. Mayroon kang lakas ng loob, pero hindi rin mali ang sinabi ni Professor Zhao.
Sa buong bansa, napakaraming henyo, at may mga ibang lahi panalikas ng mas malakas kaysa sa mga tao. Ang pagpasok sa Big Three ay talagang napakahirap. Kumpiyansang sumagot si Kang Jinho, gagamitin ko ang resulta ng college entrance exam para patunayan ang aking lakas. May isang buwan pa bago ang exam sa tulong ng system, tiyak na mapapataas niya ang kanyang lakas sa isang hindi kapanipaniwalang antas. Sa oras na iyon, kahit ang key Big Three ay pwede na niyang pagpilian. Gaano nakatagal mula noong nakakita ako ng ganito kalalim at matatag na mga mata? Para akong bumalik sa mga araw ng pakikipaglaban sa frontline. Matagal na sa isang mapayapang lugar, naging pamantayan na ang katatagan, kaya nagkaroon na ng agwat sa pagitan ng mga henerasyon. Tinitigan ni Zuyu si Kang Jinho ng matagal, pagkatapos ay tumalikod at lumabas ng pinto, nakangiti. Sige, hihintayin ko ang iyong ipapakita sa college entrance exam, magkita tayo ulit. Estudyanteng Kang Jinho, ang oras ay lumilipad na parang asong tumatakbo sa labas. Isang iglap, isang buwan na ang lumipas. Dumating na ang college entrance exam sa auditorium, walang tigil ang usapan ng mga mag-aaral. Sa pagkakataong ito, si Demon King Yang ang gumawa ng exam, lagot na tayo. Ilang taon na ang nakalipas, siya rin ang gumawa ng exam, at bumagsak ang average score ng ating probinsya sa pinakamababang antas sa kasaysayan. Narinig niyo ba? Tinanggihan ni Kang Jinho ang direct recruitment, gusto niyang pumasok sa Big Three. Hindi nga. Masyado siyang mayabang. Kahit ang mga henyo ng probinsya o lungsod ay hindi nagsasabing sigurado silang makakapasok. Ano ang pinagmamalaki niya? Dahil may rare hidden class siya, naging mayabang. Sa pagkakataong ito, tiyak na babagsak siya. Ang bayad sa pagpasok ay mahigit 1,000,000. Kung ako iyon, matagal na akong pumayad. Sayang. Sakto namang lumitaw si Kang Jinho. Ang binata na kanina pa masigasig na naninira sa kanya ay biglang natigilan, tiningnan siya, at sinabi sa kakaibang tono, bakit parang iba si Kang Jinho ngayon? Mayroon siyang aura ng isang malakas na tao. Ay unlock ang Dongjun. Pagkatapos ng isang malakas na sigaw, lumitaw ang impormasyon tungkol sa Dongjun. Secret Dongjun, kadiliman sa loob ng gubat. Antas, level 1-0 hanggang 13. Hirap, madali, mahirap at bangungot. Kinakailangang bilang ng tao, 1 hanggang 5. Paalala, ang kadiliman sa loob ng gubat ay puno ng mga pusa demonyo at mga minotaur. Sila ay likas na masama at mahilig kumain ng tao. Lagot, kadiliman sa loob ng gubat pa. Baka may lasyan pa sa loob. Ang mga pusa demonyo ay mabilis, ang mga minotaur ay makapal ang balat. Ayaw talaga tayong bigyan ng pagkakataon ni Demon King Yang na mabuhay. Ang maksimum na bilang ng tao para sa isang team ay tumutugma sa hirap ng Dongjun. Ang mga exam sa mga nakaraang taon ay nangangailangan lang ng maksimum na 3 tao, pero ngayon ay 5. Habang nagrereklamo ang mga examinees, lumapit si Lixiangyang sa kanila at malakas na nagpaalala, tandaan, kumilos ayon sa inyong kakayahan. Kapag nakaharap ng panganib na nakamamatay sa Dongjun, agad gamitin ang scroll para bumalik. Ang mamatay sa Dongjun ay nangangahulugang mamamatay ka rin sa realidad. Mas mabuti pang bumagsak sa exam kaysa mawala ng buhay. Oras na! Lahat ng examinees maghanda ng pumasok sa Dongjun. Pagkasabi ni Lixiangyang, ang mga examinees ay naging liwanag at dinala sa loob ng Dongjun. Kasabay nito, nagsimulang magpakita sa malalaking screen ang mga imahe ng mga examinees sa Dongjun para mapanood ng lahat. Klase 1, Son Qiang, klase, Warrior, hirap, mahirap, bilang ng team, 1, klase 1. Nukin, klase, Assassin, hirap, mahirap, bilang ng team, 1, klase 1. Longfei, Wangfang, Sun Jian, klase, Elementalist, Archer. Nether Mage, hirap, mahirap, bilang ng team, 3, klase 5. Kang Jinho, klase, Holy Knight, hirap, bangungot, bilang ng team, 1, klase 2, Zhang Wei, Wang Li, Zhao Qian, Hong Yong, Erlang, klase, Archer, Fire Mage. Swordsman, Pharmacist, hirap, mahirap, bilang ng team, 4, hindi. Katakataka, sila ang Rocket Squad. Bukod sa 2-person teams, halos lahat ay solo na nag-aalis ng Dongjun. Kapag solo, makukuha mo lahat ng experience points. Mas mataas ang score, pero mas mataas din ang panganib ng kamatayan. Tanging ang mga senior mula sa Rocket Squad lang ang nangangahas gawin iyon. Habang nag-uusap ang lahat, isang babae ang tuwang-tuwang itinuro ang screen ni Kang Jinho at sumigaw, tingnan nyo. Si Kang Jinho, solo sa Nightmare level na Dongjun. Kasabay nito, sa isang AHI section, si Direktor ng Edukasyon na si Jia Dao ay nakanganga habang nakatingin sa screen. Ito di.
Hinampas niya ang mesa at lumingon kay Rahang na nakaupo sa tabi niya. Galit na sumigaw, ang Holy Knight ay may napakalakas na suporta. Anumang team ang salihan niya ay magiging matagumpay. Bakit kailangang mag-solo si Kang Jinho? At pinili pa ang Nightmare difficulty na maihigit sa 40% na mortality rate. Principal Ra, sa buwang ito, binigyan ng lungsod si Kang Jinho ng napakaraming resources para makuha niya ang pinakamagandang resulta. Kung mamatay siya sa dungsyon, maapektuhan ng malaki ang reputasyon ng buong gobyerno ng lungsod ng Gwangju. Ang ginagawa niya ay pagwawalang bahala sa suporta ng gobyerno. Mabilis nang umiti si Rahang at sinubukang pakalmahin siya. Direktor Jaya, huwag kang mag-alala. Hindi pa baya si Kang Jinho. Tiyak na mayroon siyang ilang alas. Bumalik tayo kay Kang Jinho. Habang naglalakbay, bigla niyang napansin ang isang anino na mabilis na gumagalaw sa mga sanga ng puno. Seryoso ang mukha ni Kang Jinho. Inilabas ang kanyang sandata at naghanda. Isang palakol na tansan. Pagkatapos masuot ang isang mahabang palakol, panandang pandagdag 7 sa lakas, negatibo 2 sa bilis. Mabilis na tumalon ang isang halimaw mula sa mataas na sanga, inilabas ang kanyang mga kuko, patungo kay Kang Jinho. Sakto ang dating mo. Mamatay ka na, sumigaw si Kang Jinho at iwinasiwas ang kanyang palakol. Hinati ang halimaw sa 2. Lakas 45, konstitusyon 51. Bilis 43, katalinuhan 52. Kontentong isinara ni Kang Jinho ang kanyang status window. Iniisip, sa loob lang ng isang buwan, kahit level 1-0 pa lang ako, ang average value ng bawat attribute ko ay umabot na sa 47. Katumbas ng isang level 13 na player. Sa buong probinsya ng Sohang, maaari na akong mapabilang sa mga nangungunang examinees. Pagkatapos ay ngumiti si Kang Jinho at sinabi, ayaw niyo pa ring lumabas? Kung gayon, ako na ang aatake. Kusa siyang sumugod sa mga halimaw na nagtatago sa likod ng mga palumpong. Ang sandata sa kanyang kamay ay nababalutan na ng isang gintong aura. Biyaya sa armas, level 4, si rank, nag-ipon ng banal na liwanag, pinapataas ang lakas, pisikal na atake, at critical rate ng sandata ng mga kasama sa isang tiyak na saklaw. Si Kang Jinho ay parang isang tigre sa kawan ng mga tupa. Isang wasiwas lang ay sapat na para talunin ang isang halimaw, walang exception. Sa ilalim ng epekto ng S-rank talent na proteksyon ng banal na anghel, ang epekto ng biyaya sa armas, isang eksklusibong skill ng Holy Knight, ay pinalakas din ang lakas ng palakol ay tumaas ng 21 puntos. Kung malalaman ito ng ibang mga examinees, tiyak na hahanga sila. Sa huli, ang dungsyo ng college entrance exam ay limitado sa paggamit ng mga sandata na 3-star bronze pababa. Ang palakol sa kanyang kamay, pagkatapos mapalakas, ay may epektong maihahambing sa isang 5-star bronze. Sa college entrance exam, bawat attribute point ay napakahalaga. Ito ay sapat na para lumikha ng isang malaking agwat sa pagitan niya at ng iba. Sa sandaling iyon, isa pang grupo ng mga halimaw ang sumalakay mula sa likuran ni Kang Jinho. Itinabi ni Kang Jinho ang kanyang sandata. Lumingon siya at bumulong, talim na dalisay na puti. Mula sa kanyang mga kamay, isang liwanag na hugis krus ang lumipad patungo sa mga halimaw. Pinagpira-piraso sila. Ang talim na dalisay na puti ay na-level up ko na sa level 5. Mayroon na itong malakas na light attribute damage, at sa tulong ng proteksyon ng banal na anghel, kaya nitong direktang pumatay ng mga mababang antas na halimaw, bulong ni Kang Jinho. Sabay pulot ng isang naputol na paa ng halimaw at malakas na ibinato ito sa isang halimaw sa malayo, ang nag-iisang maswerte na nakaligtas sa kanyang skill. Ang naputol na paa, na may matatalim na kuko, ay tumusok sa tiyan ng halimaw at ipinako ito sa puno sa likuran. Kasabay nito, sa labas ng dungsyon, sa pamamagitan ng malaking screen, ang mga manonood ay tuwang-tuwa sa ipinapakita ni Kang Jinho. Wow! Ang delikado! Ang tiyempo ng paggamit ng skill ni Senior Kang ay napaka-eksakto. Sa sandali ng pag-atake, agad niyang inilabas ang talim na dalisay na puti. Sobrang galing! Iyon ay isang one-hit kill. Ang sarap sa mata! Ang galing at astig ni Senior Kang. Nakita ko na ang palakol na iyan sa mall, napakabigat. Paano nagagawa ni Senior Kang na gamitin ito na parang laruan lang? Huwag mong sabihing lahat ng kanyang libreng attribute points ay inilagay niya sa lakas. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Dang Cheongun. Bilang isang guro, mas magaling ang kanyang obserbasyon kaysa sa mga estudyante kaya mas marami siyang nakikita. Hindi tama. Tingnan niyong mabuti, mas mabilis pa si Kang Jinho kaysa sa mga pusa demonyo. Hindi lang iyon, napakabilis din niyang maglabas ng mga skill. Ang lakas ng kanyang magic power ay napakatindi. Sa kanyang mga libreng attribute, tiyak na hindi mababa ang kanyang intelligence. Ang anggulo ng kanyang pagwasiwas ng palakol, ang kontrol sa distansya ng atake, at ang lakas na inilalabas niya ay lahat perpektong kontrolado. Isang tunay na henyo sa labanan.
Pagkasabi nito, tumingin si Dang Xiong'un kay Lixiangyang nang may inggit, iniisip, bakit inilagay ang ganito kagaling na binhi sa klase 5? Sa ibang lugar, seryosong sinabi ni Jia Dao, si Kang Jinho ay may napakalakas na combat awareness, pero hindi matalino ang ginagawa niya. Ang pagharap sa unang batch ng mga pusa demonyo ay pag-aaksaya lang ng lakas. Ang Nightmare level na Dongxuan ay hindi lang may malalakas na halimaw, kundi napakarami rin nila. Kahit ang pinakamagaling na mage ay maaaring matalo dahil sa pagkaubos ng mana. Ang bigat ng palakol ay isang malaking pasanin para sa isang player. Kung isa o dalawang beses lang iwinasiwas, maaaring hindi pa maramdaman, pero kung daan-daang beses na, hindi na niya magagawang hawakan pa ang kanyang palakol. Sa huli, pupunit-punitin lang siya ng mga pusa demonyong iyon. Sa screen, nakita ng mga manonood ang isa pang batch ng mga halimaw na sumusugod kay Kang Jinho at nagsimulang mag-usap. Ang bilis! Dumating na ang susunod na batch ng mga pusa demonyo. Walang kahit kaunting oras para makahinga. Sobrang lupit, may higit sa 100 pusa demonyo. Kakayanin kaya ito ni Senior Kang Jinho? Lahat ng manonood ay nakatuon, puno ng pag-asa sa ipapakita ni Kang Jinho. Sa loob ng Dongxuan, hindi sila binigo ni Kang Jinho. Mahusay niyang pinagsama ang kanyang sandata at mga skill. Mabilis na tinapos ang batch ng mga halimaw. Nang bumagsak ang huling halimaw, isang maliit na vortex ang lumitaw sa harap ni Kang Jinho at unti-unting lumaki. Ito ang pasukan sa susunod na stage, bulong niya, at walang pag-aalinlangang pumasok sa vortex. Paglabas pa lang sa vortex, isang malaking grupo na ng mga halimaw ang naghihintay kay Kang Jinho. Sa labas ng Dongxuan, itinuro ng host na si Kaka ang screen ni Kang Jinho at nagulat sa mga manonood. Maligayang pagbabalik sa live broadcast ng AVA. Ako si Kaka, ang paborito niyong host. Kasalukuyang ipinapalabas ang exam performance ng pinakasikat na estudyante ng ikalawang akademya, ang maigapanandang pandagdag talent na si Kang Jinho, ang pinakamakinang na Holy Knight. Tinapos niya ang unang stage ng Nightmare level na Dongxuan sa isang nakakagulat na bilis, 3 minuto at 17 segundo lang. Mga kaibigan, ano ang ibig sabihin nito? 3 minuto at 17 segundo. Mas mabilis ng 29 segundo kaysa sa kampiyon ng probinsya noong nakaraang taon. Dahil sa sobrang sigasig, halos idikit na ni Kaka ang kanyang mukha sa kamera, na ikinainis ng kanyang kameraman. Pakiusap, wag mong harangan ang kamera. Malapit doon, isang babaeng fan ang humanga, tumatakbo habang pumuputol hanggang sa huling halimaw, saka lang huminga ng bahagya. Gaano kaya kataas ang konstitusyon ni Senior Kang Jinho? Iwinagayway ni Xiang Fifi ang kanyang daliri at sinabi, sabi ni Direktor Jaya, hindi matalino ang pag-aaksaya ng maraming lakas sa unang batch ng mga halimaw. Ngayon, mukhang hindi natin masasabi. Sa unahan, nagpaalala si Lixiangyang, Xiang Fifi, manahimik ka at manood ng exam, maaaring mali rin ang sinabi ni Direktor Jaya. Tinakpan ni Xiang Fifi ang kanyang bibig at nagbiro, Guro Li, mukhang masaya ka rin. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kahit sinabi niya iyon, medyo hindi rin sigurado si Lixiangyang. Hinawakan niya ang kanyang mukha at inisip, halata ba talaga ang ngiti sa mukha ko? Pumasok na si Senior Kang sa portal. Hindi malaman kung sino ang sumigaw, pero lahat ay tumigil sa pag-uusap at tumutok sa malaking screen. Sa loob ng Dongxuan, sa tulong ng pagsusuri, malinaw na lumitaw ang impormasyon ng mga halimaw sa mata ni Kang Jinho. Halimaw, Minotaur, Antas, level 14 na, kalidad, pilak, mga skill, Berserk, Savage Charge, War Stomp, Super Armor. Halimaw, Luminous Cat Demon, Antas, level 12, kalidad, tanso, mga skill, bihasa sa sining ng pagpapagaling. Halimaw, Flame Cat Demon, Antas, level 13, kalidad, tanso, mga skill, bihasa sa sining ng apoy, fireball, hininga ng apoy. Halimaw, Cursed Cat Demon, Antas, level 11, kalidad, tanso, mga skill, bihasa sa sining ng kadiliman, sumpa. Nag-isip si Kang Jinho. Ang mga ordinaryong pusa demonyo ay parang mga warrior. Ang Luminous Cat Demon ay isang priest. Ang Flame Cat Demon at Cursed Cat Demon ay mga mage. At mayroon pang pilak na Minotaur na may napakataas na pinsala. Isang klasikong warrior priest mage team. Kung ang unang stage ay pagharap sa mga kalat-kalat na sundalo, sa pangalawang stage, ito ay pagharap sa isang organisadong hukbo. Ang banta ng kamatayan ay biglang tumaas ng daan-daang beses. Hindi binigyan si Kang Jinho ng maraming oras para mag-isip. Nagsimula nang umatake ang mga halimaw.
Ang mga melee fighters ay agad sumugod, habang ang mga mage ay nanatili sa kanilang pwesto para mag-cast ng spells. Biglang may mga itim na kamay na lumabas sa lupa, kumapit kay Kang Jinho at pinigilan siyang gumalaw, pinilit siyang harapin ang mga sumusugod na halimaw at mga paparating na fireball. Sa labas, isang manonood ang sumigaw, ninakawan na si Senior Kang Jinho ng Cursed Cat Demon. Delikado. Sa loob ng dungsyon, sa harap ng panganib, umiti lang si Kang Jinho. Mga warrior na sumusugod, mga priest na nagbubuff, mga mage na sumusuporta. Maganda ang koordinasyon nyo. Hinintay ni Kang Jinho na malapit na ang mga kuko ng nangungunang halimaw bago niya itinaas ang kanyang mga kamay at sumigaw, banal na krus. Agad na lumitaw ang isang malaking liwanag na hugis krus, naglabas ng gintong ilaw na lumamon sa buong kawan ng mga halimaw. Banal na krus, level 4, B-rank, nagpapatawag ng banal na liwanag na nagiging isang krus sa likuran, na patuloy na sinusunog ang mga kalaban sa isang tiyak na saklaw gamit ang light attribute damage sa loob ng ilang segundo. Umalingaw-ngaw ang mga nakakakilabot na sigaw. Nang mawala ang gintong ilaw, sa harap ni Kang Jinho ay hindi na isang kawan ng mga halimaw na nagpapakita ng kanilang mga pangil, kundi isang kagubatan ng mga bangkay na nakahandu sa isalupa. Sa labas, napanganga si Jiadao. Ang lakas! Lahat ng mababang antas na demonyo ay namatay agad. Sino ba ang nagsabi sa akin na ang Holy Knight ay isang support class? Iyon ay isang rank na G-attack skill. Tulad ng talento, ang mga skill ay mayroon ding mga ranggo, mula mababa hanggang mataas, nahahati sa 7 antas. Kung mas mataas ang antas, mas malakas ang epekto at mas bihira. Kasabay nito, may kaunting pagdududa si Jiadao. Ang pinakamataas na skill na ibinigay ng gobyerno ay rank. Paano siya nagkaroon ng rank na skill? Ang batang ito, si Kang Jinho, ay hindi simple. Bumalik tayo sa sitwasyon sa dungsyon. Lahat ng halimaw ay patay na, maliban sa isang minotaur na natitira. Itinutok ni Kang Jinho ang kanyang sandata sa halimaw at nang hamon, ikaw na lang ang natitira. Halika! Agad na ginamit ng minotaur ang dalawang skill, Berserk at Super Armor, sa sarili nito. Pagkatapos, ginamit nito ang Warstomp, malakas na itinapak ang paa sa lupa, lumikha ng isang bitak na dumiretso kay Kang Jinho. Mabilis na nag-react si Kang Jinho, tumalon siya ng mataas para umiwas. Habang nasa ere si Kang Jinho at hindi makaiwas, ginamit ng Minotaur ang Savage Charge, sumugod patungo sa kanya. Dahil nasa super armor state ito, walang pinsala ang makakapigil sa kanyang pagsugod. Hindi rin nag-isip si Kang Jinho na tumakas. Ginamit niya ang isang aerial slash skill para direktang harapin ang Minotaur, matagumpay na naitulak ito paatras. Pagkatapos, nag-cruise ang mga kamay ni Kang Jinho, ginamit ang skill na talim na dalisay na puti para gumuhit ng isang liwanag na hugis cruise patungo sa Minotaur habang mabilis na sumusugod. Ang talim na dalisay na puti ay tumama sa Minotaur na naging sanhi ng pagsigaw nito sa sakit at pagbagsak. Agad na lumitaw si Kang Jinho sa harap nito, itinaas ang kanyang sandata. Makapal ang balat, makunat ang laman, bulong ni Kang Jinho at walang pag-aalinlangang hinati ang katawan ng Minotaur sa dalawa. Hindi pa patay ang Minotaur. Nakahiga ito sa isang lawan ng dugo, nakatitig kay Kang Jinho. Walang emosyong lumapit si Kang Jinho at tinapakan ang ulo ng Minotaur. Sa pagkakataong ito, sigurado na si Kang Jinho na patay na ang Minotaur dahil nakita na naman niya ang pamilyar na vortex na lumitaw sa tabi niya. Tiningnan niya ang vortex at inisip, ang susunod na stage ay ang boss stage. Sa labas ng dungsyon, ang mga manonood ay nagsisigawan na. Marami ang hindi napigilang tumayo at sumigaw sa tuwa, grabe. Isang palakol lang, pinutol ang ulo ng isang 4 metrong Minotaur. Nakakagulat. Huwag nating kalimutan na ang Minotaur na iyon ay nasa berserk state. Ang lakas na iyon ay hindi ka panipaniwala. Sunod-sunod na atake, ang gwapo. Mahal kita, Senior Kang Jinho. Tiningnan ni AC Kaka ang orasan at sumigaw, ang pangalawang stage, 59 segundo lang. Maging si Jiadao ay tumayo at pumalakpak. Magaling! Napakagaling! Eksaktong pag-target ng mga skill, perpektong kontrol sa lakas. Mahirap paniwalaan na isa lang itong estudyante na isang buwan pa lang nagbago ng klase. Pagkatapos ay lumingon si Jiadao, kay Rahang at nakangiting sinabi, Principal Ra, binabati kita. Ang ikalawang akademya ay magkakaroon na ng isang henyo.
Masayang sumagot si Rahang, may mga panahon para sa lahat. Oras na para magkaroon ng henyo ang ikalawang akademya. Puno ng pag-asa ang kanyang puso, iniisip, mula nang itatag ang paaralan, ang pinakamagaling na estudyante namin sa college entrance exam ay rank 72 sa buong probinsya. Baka sa pagkakataong ito, may angat ni Kang Jinho ang ikalawang akademya sa isang bagong taas. Biglang may itinuro ang isang tao sa screen. Bakit hindi muna nagpahinga si Senior Kang Jinho at pumasok na agad sa boss stage? Lahat ay mabilis na tumingin sa screen. Nang makitang hindi nagpahinga si Kang Jinho at pumasok na sa vortex, galit na sumigaw si Jia Dao, tanga. Kung hindi pa siya nakabawi sa pinakamagandang kondisyon at mawala ng bentahe laban sa boss, malaking kawalan iyon. Mabilis na nagsalita si Rahang para pakalmahin siya, may dahilan si Kang Jinho sa ginagawa niya. Maghintay lang tayo ng matyaga. Sa isip ni Rahang, ang probinsya ng Sohang ay isang probinsya na maraming tao at napakaraming henyo. Para makapasok sa top 100, halos lahat ay pinipiling magsolo sa nightmare level na dungsyon. Sa parehong hirap, para maging kampiyon, kailangan mong tapusin ang stage sa pinakamaikling oras. Bumalik tayo sa dungsyon. Pagpasok ni Kang Jinho sa ikatlong stage, nakita na niya ang boss na nakaupo hindi kalayuan. Ginamit niya ang pagsusuri sa boss. Minotaur King, antas, level 16 na, kalidad, ginto, mga skill, hindi alam, masyadong malaki ang agwat sa antas, hindi matukoy. Paalala, ang hari ng lahi ng mga Minotaur. Taong nangahas pumasok sa aking palasyo, maghanda kang mamatay, sabi ng Minotaur King habang sumusugod, iwinawasiwas ang kanyang sandata patungo kay Kang Jinho. Biyaya ng bukang liwayway, biyaya ng katapangan, biyaya ng Diyos, biyaya ng proteksyon, sunod-sunod na skill ang ginamit ni Kang Jinho.